Ang tuturo ko sa'yo ngayon ay yung flow natin sa pag-process ng um, mga task. So, possible na yung, di ba, makikita mo kasi sa ano natin, yung content stream natin na GC, na yung mga task natin ay ano siya, depende siya kung sino yung available na mag-own ng task. Halimbawa, pag nagsisend out ako ng task sa GC natin, so it's either sa inyo yung tatlo. Pero kadalasan, either sa inyong dalawa ni JM. Kasi si LJ ay busy sa paggawa ng website. So yun talaga yung parang kinabibisihan niya. Kadalasan, na-assignan ko siya para doon. Ngayon, ang mangyayari, mag-act tayo as support ni ni LJ din para dun sa website. Kasi si LJ ang gagawa ng mga gagamitin natin na website. And then tayo naman, tayo yung nagpo-provide ng mga kailangan. So, kayo ni JM primarily. So, kaya dapat makita rin tong video na to ni LJ at saka ni JM. Mamaya, mamaya, i-upload mo tong video na to na recording doon. Kasi para tapos i-share natin kay LJ at kay JM, sabi mo na kailangan nila panoorin yung video. Kasi para alam nila yung magiging flow natin. So, ang magiging flow natin ay ito yung process inbox, yung GC natin. So, ito yung group chat natin na kay content team. Nandito lahat mapupunta yung mga tasks natin, lahat ng mga kailangan natin gawin. Kasi moving forward, may mga partner tayo na mga agencies na meron silang ipapagawa sa atin, mga quick setup or something. So, dito lahat papasok yung mga sa process inbox yung mga task natin. Ngayon, from that, ang gagawin natin ay it's either the three of you, kung sino man sa inyong tatlo, ang magpa-process nun. So, ang mangyayari ay i-own nyo yung task. So, magkakaroon ng task owner. So, magkakaroon ng task owner na ang mangyayari ay kapag dinenap ko yung task, so i-own yun either sa inyong tatlo and then bibigyan nyo ako ng updates hanggang sa matapos yung task na yun. So, yan. So, ang magiging flow niya mula sa process inbox, i-own nyo yung task. So, para kay JM at saka LJ, pag napanood nyo to, ang mangyayari ay pwede nyo i-heart or maglagay kayo ng check emoji. Isa lang sa inyong tatlo ang magiging owner ng isang task. So, um, either sa inyong tatlo, i-own nyo yun, and then gagamit na tayo dito na papasok yung ating tools. So, sa toolbox natin, meron tayong primarily tatlo na ginagamit na tools. So, kung sino man sa inyo yung naging task owner, ang mangyayari, magkakaroon kayo ng uh, ability na gumamit ng tools natin. So, dito na papasok yung processing. So, once na meron nag-own ng task, uh, nangyayari, meron, kayong tatlo, meron kayong tatlong primary tools na available na pwede ninyong gamitin. So, yan. Yung tatlo na yan ay una, yung AI tools. So, dito papasok si ChatGPT, si Claude. Nakagamit ka na ng Claude? Hindi pa. Hindi pa po yan. Dinay ko po dito sa sa Chrome po. Sa ano po siya, sa VPN talaga ang problem niya. Pero may app po ba siya sa mobile po? Meron. Meron pa may app si Claude. So, ngayon, hindi ko nililimit, kayong tatlo, hindi ko kayo nililimit sa kahit anong tools. Malaya kayong maghanap ng AI tools na pwede nyong gamitin. Basta available siya at hindi na natin kailangan mag-upgrade or something. So, sobra kasing dami ng tools ngayon na nare-release. Halos every day, nagre-release sila ng iba-iba na kakompetensya ni ChatGPT. So,
Pwedeng yung iba panggawa lang ng video, kagaya ni Pipit, yung Pipit AI. Pwedeng yung iba panggawa ng uh, power presentation, gawa ng reels, yan. So, nasa sa inyo na kung paano. Basta, isa yung AI tool sa pwede nyo ma-utilize sa paggamit. Tapos, sa project management naman, ang suggest ko na gamitin nyo ay si ClickUp. So, regardless if maubos na yung, hindi ko kasi sure, pwede mo rin i-check mamaya, pero di ba meron tayong ClickUp Super Agents na ginagamit? Apo, meron. Yung Super Agents kasi ay, ano siya, madali siyang gamitin. Apo. Kasi yung task mo, so parang nagiging coordinator ka na lang ng task. Kasi kapag ka na-receive mo yung task, pwede mong ipagawa sa kanya mismo yung task. And then, i-polish mo na lang, kumbaga ipafinalize mo na lang yung task. Hindi ko lang alam kung yung free account, nagre-refresh ba yung credits? Kasi may credits din siya na ginagamit Super Agent. Ngayon, kung hindi siya nagre-refresh, gagamitin na lang natin si ClickUp as project management tool. So, ang mangyayari, gagawa kayo ng sarili nyong board, and then doon nyo ilalagay yung mga task nyo para natatrack nyo siya. And then, doon, pag nagme-meeting tayo or nagko-call, doon nyo lang, pag nag-ask ko ng update, doon nyo ma-check kung ano na yung progress ng task na yun na ginagawa. So, ito ay magiging project management tool. Si ClickUp. Ngayon, yung isa pang tool na pwede nyo magamit na available is or message me. Yan. So, ang mangyayari, kung hindi talaga possible na magawa yung isang task ng kayo lang, so send nyo sa GC. Balikan nyo ako para matulungan ko kayo kung ano ba pwedeng gawin. Magpo-call ba tayo para mag-guide ko? Or ang mangyayari ay i-troubleshoot natin. So, mag-screen share ako, i-demo ko sa inyo kung paano. Yan. So, ganun yung maging flow ng ano natin. Tapos, babalik lang ulit sa process GC para sa communication. So, for example, yan. Right after pag-process, assuming na-utilize nyo yung mga tools para dun sa task na yun, babalikan nyo ako with an update. Yan. Which is sa tatlong mode, either okay lang sa akin kahit anong mode for now, pero pwedeng ang result nyo ay document. Sorry. Document. Pwede rin mangyari na ang result nyo ay video. Pwede kayo mag-video screen share as a report. So ito ay reporting video screen share. Video. Yan. Or pwede rin na yung report nyo ay yung mismong result na. So, kung ano man yun na result. So, for example, message and result. Okay. So, ang tinutukoy ko dito ay reporting. So, maglalagay ako. Yes. Reporting. Alin man sa mga preferred nyo na ways. Basta importante, maintindihan ko kung natapos na, ano na nangyayari doon, or may kailangan pang gawin. Ganun. So, lahat yan ng reporting ay magpo-flow lang ulit pabalik dito sa GC. Ganyan lang siya yung magiging flow na for now, para sa inyong tatlo. So, make sure na kapag naglalagay ako ng task doon sa sa GC natin, pwede kayong mag-reply dun sa message ko na I own this. So, ibig sabihin, sa inyo, kinuha mo yung task na yun. So, hindi ko na siya, kumbaga wala nang ibang kukuha ng task na yun. And then, ikaw ang for reporting. Ganun. Para din alam nila. Ayan. So, yun yung flow natin. Tapos, siguro, familiar ka naman sa di ba?
sa prompting, yung prompt engineering. Engineering ay ano yan, paano gamitin sa pinaka-effective yung AI. So, for example, sa prompt engineering, parang sa overview niya, importante na nilalagay mo yung role ng AI. So, kung gagamit ka man ng AI, importante muna ano yung role niya. Diba? Kung gagamit ka ng super agent, anong role niya? Diba? Tapos, ano yung, ano yung end result, objective? Ano yung objective? Ito yung kapag nagbibigay ka ng instructions kay AI. So, for example, yung task is related sa paggawa ng reel or post, identify mo ano yung role ni agent ng AI. Ano yung objective na kailangan niyang gawin? And then, ano yung end result na kailangan niyang ah, ibigay sa iyo? For example, hihingi ka ba ng script? Hihingi ka ba ng ah, parang minute by minute na script sa reel? Kung reel yung gagawan mo. So, kailangan alam niya kung ano yung kailangan mong ibigay sa kanya. No, kasi pag hindi niya alam kung sino siya, kung ano yung objective, bakit mo siya instruct, at kung ano yung end result, yung hinihingi mong file or hinihingi mong result, mahirapan siya. Medyo nag-error din yan siya sa si ChatGPT or yung AI. Tapos lastly, siguro yung item tayo. Yan. Importante na ano yung functions niya. Kasi possible na gagamitin mo pa siya uli. So, kailangan maintindihan ni ChatGPT or ni Claude AI, ano yung function niya, anong trabaho niya. So, parang gumagawa ka ng, hindi lang siya basta one-time use, gumagawa ka ng system na parang lagi mo na siyang pwedeng gamitin. Ganun. Para hindi pa ulit-ulit yung pagpo-prompt mo. Diba? Kung lagi mo na siyang magagamit na system. Yeah. So, same kay super agents, di ba? Parang ano mo na siya parang assistant mo siya So, ano mo siya, i-elaborate mo sa kung ano yung function. Ganun. Na, ano yung possible na tanong mo dyan? Wala naman. Okay. So, si LJ kasi ngayon, para lang magkaroon ka ng update, ito yung ginagawa namin ngayon na website. Bali, ang mangyayari kasi sa website na to ay connect siya. Kasi bago lang siya So, ito yung mga services natin na nakaset up na dun sa website. Kailangan lang natin siya lagyan ng high quality na content. Ang high quality na content, manggagaling kasi sa either sa akin or dun sa iba pang possible na mga digital marketers na gusto nilang mag-connect, makipag-collaboration. So, dito sa website natin, makikita mo, merong BizConnect. Ito. Yung BizConnect kasi ay, ano siya, parang dalawang option siya. Either business owner sila na gusto nilang makipag-partner sa atin or sila, yung marketer sila, yung mga agencies, website natin. So, dalawa yan sila. So, ang target natin ay within 3 months, mapalitan natin to kasi ito mga to ay mga template yan. So, ang mangyayari, malalagay talaga dyan mga business partners at saka yung mga digital agencies na magiging partner din ni Content King. Yan. So, ito yung ginagawa ni LJ ngayon. So, possible na i-assign din kita sa kung ano yung mga kailangan ni LJ para makapag, makapagpa-approve tayo ulit. Kasi pinasa na natin ito sa Google itong website na to. Yun nga lang, sabi ni Google, kailangan pa ng quality. Yan. So, ano yun natin yan? I-improve pa natin yan. Tapos, ayun. So, ah pagdating sa pag-send ng email,
merong isang tool na ang pangalan ay Google Sheet Mail Merge. Teka, send ko yun sa'yo. Hindi pa. Uh, Google Sheet Mail Merge. Yan. So, pwede mong aralin yan kung ano yung pwedeng magawa niyan. Kasi yung Google Sheet Mail Merge ay pwede kang mag-send dun sa 35 recipients ng email na isahang send lang, pero bawat email ay personalized. So parang pag gumamit ka ng Google Sheet Mail Merge, for example, 35 yung sender mo, isang send lang, pero yung email mo ay personalized kada isa. So ang mangyayari, parang depende yun sa pagkagawa mo dun sa Google Sheet Mail Merge na bawat email personalized. So parang, hi Robert or hi Michael. So ang mangyayari, iba-iba siya, depende sa kung sino yung recipient. Hindi ko alam kung nakapag-send ka na before ng gano'n pero pwede mo yun i-check yung Google Sheet Mail Merge para hindi mo na siya i-manual send ng paisa-isa. Tapos, dun sa LinkedIn na na posting, ang mangyayari ay gagawa tayo ng pinost ng reel nung nakaraan sa LinkedIn. So, ang mangyayari ay gagawa tayo ng two things. Hindi, actually, tuloy-tuloy lang yung posting na inassign ko sa'yo nung nakaraan. Tapos, pwede kang kumuha ng content na pwedeng i-post or gagawan mo ng version yung nasa tatlong anong tawag niyan? Tatlong branch natin, which is yung ShareView, yung lipat bahay at saka si Content Dream. May mga Facebook page yan nila dun sa LinkedIn natin. Okay, sige pa. Para makita rin nila. So ang mangyayari yung content mix natin pagka medyo pwede kang mag-handle ng posting and then sabihin mo sa kanya yung mix ng posting natin kasi sa posting natin mix siya ng Content Dream, ShareView, lipat bahay. Yung tatlo. So parang hindi natin kailangan na parang isa lang all the time yung post natin na isang brand lang. Mix nung tatlo. Pwede. Parang siya. Na-explore din nila yung iba. Tapos, gamit yung account ko, pakigawan mo hindi ko sure pero parang wala pa yatang LinkedIn business listing si Content Dream. Ano po kaya? Yung Content Dream mismo. Check mo kung meron na ba akong nagawa doon na yung meron kasing tinatawag na LinkedIn for Business. Apa. LinkedIn for Business. Kaya, yung parang ililist mo yung company mo sa LinkedIn. Hindi ko sure kung meron na tayo sa Content Dream. Double check mo. Ngayon, kung wala pa, gagawa tayo. Kung meron na, make sure mo na nakalink siya dun sa main account, yung personal account. Gawa tayo ng, kagaya nung ginawa mo nung nakaraan, yung guide, yung mga how-to guides dun sa YouTube ni Content Dream. Pero this time, ang how-to guide natin ay imbis na parang expert, kasi usually ganun yung ginagawa, di ba? Yung parang expert sila, tapos tinuturuan nila yung viewers. Pero this time, ang gagawin natin in Tagalog ay parang dun sa tutorial na yun, i-explore natin yung digital marketing. Pero imbis na parang tuturuan ko kayo kung paano, gawa ka ng 5 short clips lang na pag-aralan natin. Yung parang study with me, explore with me yung topic. So parang, sige, alamin natin, ano ba yung digital marketing? Kahit yung mga basic lang muna. Ano yung digital marketing? Ano yung parang mga parts ng digital marketing? Pwede kang mag-refer sa
may mga vlog na pinost si LJ sa website natin. So, pwede kang kumuha doon. Parang e-explore mo siya while naka-screen share. Tapos parang binibigyan lang natin ng idea yung mga local, yung Filipino community kung ano anong basic ng digital marketing. Kasi kadalasan yung iba hindi nila alam yun eh. Kahit yung SEO, yung website, hindi nila alam yun. Parang wala silang idea doon. So at least para lang magkaroon sila ng idea, parang sinasabi natin na samahan nyo kaming explore, learn with us, ganun. Kasi hindi rin, parang explore pa lang din natin. Yung magiging, parang, niya, atake niya dun sa screen share content. Okay. Tapos, ipopost natin siya daily sa YouTube. Hindi pa ako nabigyan na kita ng access sa Facebook page ni content ko. Hindi pa po. Sa YouTube pa lang Hindi po. pa. Opo. YouTube pa lang, no? Opo. Pasuyo pala ako, paki-replace mo yung logo doon. Parang walang logo doon eh. Sa Opo, na ano sa po, YouTube channel na na-update ko yun. na siya. Sige. Tapos nilagyan Tsaka yung natin po siya cover ng photo. description. Okay, very good. Yung cover photo niya, Saan po yan? Sa YouTube po, no? sa YouTube. Apo. YouTube. Parang, Paki-check mo nga kung may cover photo na siya. sige po. Ay, Kung wala, pakilagyan mo. yan, meron na po siya. Meron na. Maganda yung nilagay mong cover photo sa LinkedIn eh. Yung LinkedIn ko. Ay, parang wala pa pala kuya sa YouTube. Parang profile pa lang ito. Sige. Pakilagyan na lang din later. Sige po. Tapos, in-invite kita ngayon sa FB page. Sige. May content Sige, na page. siya. So, yung the rest ng mga updates, isi-send ko na lang sa'yo, ha? Tapos, na lang, catch up tayo later today. Kung ano yung mga natapos at kung ano pa yung mga kailangan gawin for tomorrow. Okay, thank you. Thank you po kuya.